Alam mo, marami din Pilipino siguro pag tinanong mo, pag tinanong mo, anong gusto mong ibakuna sa iyo? Palagay ko Pfizer din, ano? Ang kanilang choice, ano? Ha? Pfizer din. Okay na? Subukan natin. Subukan natin. Alex? Po ako. Yan, Alex? Yo! Si Alex. Pogi pala si Alex eh. So, Alex, kailan ka nabakunahan nung una? Yung unang bakuna? Last December 15, and then yung second po, recently lang, January 5, after 3 weeks. Ay, kamusta ang pakiram? Sa una, anong naramdaman mo? Meron ba? Nung una, wala po eh. Normal lang. And then yung second, nagkaroon ng konting reaction pero minor lang. Yung sore dun sa injection site, tapos konting headache. That's it. Wala na pong... Parang parang normal na bakuna lang. Normal bakuna. Yun din ang reaksyon, di ba? Mm-hmm. Okay. So, ano ngayon ang susunod dyan? Wala na? Ang advice sa amin is to monitor kasi yung second vaccine, ang instruction is after 10 days pa mag-take effect. And then yung since meron na naman ako nung first vaccine, ibig sabihin covered na ako, like 52%. Okay. So I'm confident na safe na ako ngayon, may protection na ako, at least ngayon may protection na. Against COVID? Against COVID. Kasi po, nasa ICU po ako eh. So mostly na-designate yung aking unit as a COVID-designated unit. So lahat po ng mga pasyente pumapasok sa amin, mostly may COVID. Okay. Ilang kayong Pilipino na frontliners dyan na nabakunahan na? Wala po akong eksaktong numero pero mostly po overall is mga 8,000 na po kaming mga employees. Employees. Pero hindi Pilipino yun. Ilan ang Pilipino doon? Hindi ko alam kung ilan po mga Pilipino rito pero marami po ang mga Pilipino particularly doon po sa hospital namin sa UC Davis Medical Center. May paliwanag ba tungkol doon sa bagong variant ang epekto doon sa bakuna nyo ng Pfizer? According doon sa survey, doon sa studies na nirelease ng Pfizer is protected siya. It can fight yung mga variant lalo na yung galing sa UK. Recently lang nagkaroon ng first case galing UK dyan sa New York eh. Pero according to sa Pfizer is protected naman sa mga variants. Okay. Tumataas pa rin ang bilang ng mga may COVID sa Amerika, di ba? Opo, sobra. Actually, yung recent data is within 1 day, 4,000 ang namatay. Wow. Yesterday lang. Ang namamatay na since nung naumpisan itong pandemic is 369,000 at ang positive dito is more than 22 millions na. So increasing pa rin. And then in my area po, nag-trend down ng konti pero expected namin mag-surge ulit because nung nagkaroon po ng holiday ng New Year's at sa Christmas. So after 2 weeks pa yon, expected namin magkakaroon na ulit ng surge. Oo. Yung bang binakuna sa libre yan? Opo, libre. Libre ng hospital mismo? Opo. Ay, kamusta yung hospital nyo? Hindi ba napupuno ng mga kaso? Near capacity na po. Near capacity pero, na? Near capacity na rin po sa Southern California like LA, zero capacity na rin doon. Matindi ang surge ng COVID cases doon. Pero as of now, dito sa area namin, manageable pa naman pero near to zero capacity. After ng mga frontliners na mabakunahan, anong mga sinunod sa inyo? They started rolling na po sa mga frontliners, meron na mga police. Okay. Meron na siyang ang sunod na mga teachers and then mga elderlies na. Yung mga iba nag-started ng mag-roll out ng mga vaccination through the pharmacies, yung mga big chain pharmacies. Okay.
Oo. So, dire-diretso na rin, although may konting delay because of the production. Supply? May Supply? sinasabi. Kinukuha ng supply? Opo, dahil kami ng kailangan dito Oo. sa US. They're thinking, may rumors lang na i-split nila yung dose ng Moderna Oo. para instead na isa lang ang mabigyan, magiging dalawa na instead na dalawa na isang tao lang. Yun ang gagawin para ma-protection ng lahat. Wala bang epekto yun sa ano? Sa pagiging effectivity ng ng gamot? Sa palagay ko po, meron. Okay. In a sense na nagkulang. Pero yung second dose, doon nila pupunan. Doon nila pupunan. Para lang po ba yung timing, kasi because of the production at saka sa distribution issue, ma-meet nila yung demand. At the same time, nababakunahan yung masa, yung marami. Oo. Ngayon, Pfizer sa iyo. Anong mga maliban sa Pfizer, maliban sa Moderna, ano pa? Yun lang po, dalawa rito ang binibigay. Puro made in USA yan, di ba? Opo. Okay, so ngayon tuloy-tuloy pa rin? Tuloy-tuloy pa rin. Ang nagiging issue kasi rin is yung distribution, yung manner of distribution. So sobrang lakas ng demand, hindi ma-manage. Pero they're doing their things, they're mobilizing yung military as well sa pag-distribute. So hopefully, maayos lahat. Pero tuloy-tuloy na po. Okay, tama-tama yan. Tama-tama yung binanggit mong yan, Alex, dahil baka mabigyan natin ng idea ang ating pamahalaan dito sa Pilipinas. Kasi third quarter pa raw kami na makakatikim ng bakuna. Baka magka-problema din. Island nation kami. Mabuti sa Amerika, dikit-dikit yan. Dito island, tatawid ka pa ng dagat. O sa himpapawid pa. So baka magkaroon silang idea na gamitin din, maghanda na rin. Pwedeng gamitin ng mga sundalo sa distribution, Opo. At saka nakikita ko yung storage. Ang magiging problema kasi ang requirements ng vaccine, especially Pfizer. yung Pfizer vaccine is kailangan may store siya at negative 95 degrees. So, yun pa isang magiging yun lang. magiging issue. Okay. How about ang family mo na bakunahan na rin? Hindi pa po. Hindi. May mga category, tier 1, tier 2, tier 3. Sila kasi since mga hindi pa naman masyadong katanda. So, standby lang. Pero na-notify na kami ng aming insurance na malapit na kami. Okay. On queue na. Nakapila na rin kami. Okay. Yung mga ko. Baka may gusto kang batiin dito sa Pilipinas. Alex? Kaya po ako isang reason kaya ako nagpa-interview, especially po doon sa atin sa Oriental Mindoro. Nababalitaan ko, iba yung paniniwala nila about sa vaccine. Bakuna, Ang sabi nila, yung iba doon, ang paniniwala pag nabaksinan, magiging zombie. So, nakakabahala. Kaya ako na rin, nagpa-interview rin ako para magpatotoo na magandang magpa-vaccine. Unang-una, protection yan sa atin, sa lahat. At pangalawa, yung vaccine naman po, kung mayroong namang reaction, normal lang eh. Sa akin po, walang masyadong reaction eh. Hindi ako nagkaroon ng isyong, though merong reaction pero bearable po. Hindi naman kagrabe. Okay, Alex. Maraming salamat sa iyo, ha. Good luck. Maraming salamat po. Si Alex Madlaho yun, isang Pinoy nurse sa California, USA. Yun. Ay, nako. Nakakainggit. Ang nangunguna at nag-iisang boses ng bayan, Kabayang Noli de